Mainit ang sikat ng araw sa plaza ng Jaro, ngunit tila ba nagyayelo ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Nakaluhod ako sa semento sa harap ng libu-libong deboto at mga kamera ng cellphone na tila mga matang mapanghusga. Sa harap ko sa ibabaw ng isang magarbo at antique na mesa ay ang isang pirasong papel na magtatakda ng aking kamatayan, hindi ng aking katawan, kundi ng aking dangal. Sign it, Trina. Gawin mo ito para sa pamilya Pata. Bulong ni Leandro sa aking tabi. Ang boses niya na dati ay musika sa aking pandinig ngayon ay tila kiskis ng kalawang sa aking kaluluwa. Inangat ko ang aking paningin. Nakatayo sa harap ko si Doña Isabel, suot ang kanyang kulay gintong terno, hawak ang kanyang rosaryo, na tila ba isa itong latigo. Huwag kang matigas ang ulo, Trinidad. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Isang pirma lang at mananatiling malinis ang pangalan ng mga Vergara. Pagkatapos nito kami na ang bahala sa iyo. Ibinaling ko ang tingin sa aking asawa, umaasang makakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang pagmamadali. Sige na, Trina, kailangan na naming masecure ang future ni Pilar. Eloisa and I, we need the company to be cleared from this mess. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa amin. Doon ay tumigil ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang katotohanang mas matalas pa sa kahit anong balisong. Ang 10 milyong piso na nawawala sa pondo para sa mga batang may sakit ang perang ginamit ni Leandro para ipambili ng kondo ni Eloisa at para sa marangyang buhay ng kanyang anak sa labas, ay balak nilang ipasa sa aking mga balikat. 12 years. 12 taon kong ibinigay ang aking talino, ang aking mana, at ang aking kalusugan para itayo ang imperyong ito mula sa abo. At ngayon sa harap ng mahal na Birhen ng Candelaria, ako ay isinasakripisyo nila sa altar ng kanilang kasakiman. Isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw mula sa katedral, tila hudyat ng aking paggising. Ang luha na kanina ay nagbabadyang pumatak ay biglang natuyo. Ang init ng araw ay hindi ko na nararamdaman, tanging ang isang malamig at kalkuladong plano ang nabubuo sa aking isipan. Hindi ako biktima, hindi na muli. Hinawakan ko ang ballpen. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Leandro sa aking balikat, hindi dahil sa takot para sa akin, kundi dahil sa kaba na baka hindi ako sumunod. Trina, dalian mo. Minda is already live streaming this. Kailangan nating ipakita na cooperative ka. Pagmamadali ni Leandro, ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. Tumingin ako sa lens ng camera ni Minda Pacheco na nasa unahan. Ngumiti ako ng manipis, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Don't worry, Leandro. I will give you exactly what you deserve. Mabilis kong itinitik ang aking pangalan sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa akin. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isang sumpa. Ngunit bago ko bitawan ang panulat sa ilalim ng aking pangalan, isinulat ko ang mga katagang magiging mitya ng kanilang pagbagsak, signed under duress. Subject to audit of original vouchers. Mabilis kong itinupi ang papel at iniabot ito kay Doña Isabel. Ang kanyang mga mata ay kislap ng tagumpay. Hindi niya alam ang papel na hawak niya ay hindi ang aking pagsuko, kundi ang kanilang warrant of arrest. Good girl, sabi ng aking biyenan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngayon sumama ka na sa mga pulis ng tahimik. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Pinagpagan ko ang aking palda ng walang kahit anong emosyon sa mukha. Nakita ko ang pagdating ng 2 opisyal ng pulisya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang mga salitang magnanakaw at walang hiya ay tila mga palasong ibinabato sa akin. Humarap ako kay Leandro. Remember this day, Leandro? Dahil ito ang huling araw na makikita mo ang Trinidad na kilala mo. Ano ang sinasabi mo? We're trying to save you, Trina. Singhal niya, ngunit bakas ang kalituhan sa kanyang mukha. Hindi ko siya sinagot. Inilahad ko ang aking mga kamay sa mga pulis. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na lapat sa aking mga pulso. Ang tunog ng paglock nito ay tila isang simponya sa aking pandinig, ang tunog ng paglaya ko mula sa bilangguan ng kanilang mga kasinungalingan. Habang hinihila ako palayo sa gitna ng plaza, lumingon ako ng huling beses kay Doña Isabel at Leandro. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng aking asawa habang binabasa ang nakasulat sa ilalim ng aking pirma. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang papel sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig.
Candelaria will witness how your kingdom burns, Leandro. Bulong ko sa hangin. Ang warang mga sirena ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang tumunog, nilulunod ang mga kanta ng pista. Habang isinasakay ako sa loob, ang tanging nasa isip ko ay ang lihim na vault sa aking lumang bodega. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Malamig ang sahig ng selda, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng katotohanang unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Ang amoy ng kalawang pawis at lumang semento ay tila sumasakal sa akin. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking mga kasukasuan. Ang aking autoimmune disease ay muling nag-aalab. Tila nagpapaalala na ang katawang ito ay pagod na sa 12 taon ng pagpapaalipin sa mga Vergara. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong may inaasahan pang awa. Sa halip, dahan-dahan kong minasahe ang aking namamagang mga daliri habang nakasandal sa malamig na pader. Ang bawat pintig ng sakit ay ginagawa kong gasolina para sa aking galit. Trina, may bisita ka. Ang boses ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Inasahan ko ang aking abogado o baka ang asawa kong dumarating para magkunwaring nag-aalala. Ngunit nang makita ko ang anino sa kabila ng rehas, isang kakaibang hapdi ang gumuhit sa aking dibdib. Si Beatriz, ang aking bunsong kapatid, ang tanging kadugo na itinuring kong katuwang sa lahat. Ate, bulong niya. Namumugto ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bakal. Nasaan ang hard drive, Beatriz? Diretso ang tanong ko. Walang pagbati, walang paligoy-ligoy. Yumuko siya, ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang muka. Patawarin mo ako, ate. Si Junior, kailangan niya ng operasyon. Malaking halaga ang kailangan namin at si Leandro lang ang handang tumulong. Sabi niya hihiram lang siya ng files para i-verify ang accounts. Hindi ko alam na gagamitin niya iyon laban sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang tunog nito ay tila basag na bubog sa loob ng selda. Hindi mo alam, isang abogado ka, Beatriz. Pinag-aral kita, iginapang kita para magkaroon ng titulo at ngayon sasabihin mong hindi mo alam ang implikasyon ng pagbibigay ng ebidensya sa kalaban. Ate, pamilya tayo. Maiintindihan mo naman ako. Di ba pilitin mo na lang pirmahan ang full confession? Sabi ni Leandro, hindi ka naman daw talaga makukulong ng matagal. Gagawa sila ng paraan para ma-house arrest ka lang dahil sa sakit mo. Mabilis niyang paliwanag, ang boses ay puno ng desperasyon at pagiging makasarili. Tinitigan ko siya ng matagal. Ito ang batang binuhat ko noong mamatay ang aming ina. Ito ang kapatid na pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking lihim na dokumento. Sa sandaling iyon, mas masakit pa ang kanyang pagkakanulo kaysa sa panloloko ni Leandro. Si Leandro ay kaaway na nagsuot ng maskara ng asawa, ngunit si Beatriz ay bahagi ng aking puso na mismong humiwa sa akin. Magkano, Beatriz, magkano ang presyo ng buhay ko para sa iyo? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay kasing lamig ng sementong kinauupuan ko. Ate, huwag kang ganyan. Umalis ka na, Putol ko sa kanya. Huwag mo nang babanggitin ang salitang pamilya. Dahil simula sa segundong ito, ang tanging ugnayan nating dalawa ay ang katotohanang pareho nating pinatay ang alaala ng ating ina. Trina, kailangan mo ang tulong ko. Ako lang ang tanging link mo sa labas. Sigaw niya habang pilit na inaabot ang aking kamay sa pagitan ng mga bakal. Tumayo ako ng tuwid, tinitiis ang hapdi sa aking mga tuhod. Tinitigan ko siya ng buong talim. Mali ka, hindi kita kailangan. At sa oras na lumabas ako rito, titiyakin ko na ang bawat sentimong kinuha mo kay Leandro ay magiging mitya ng pagkasira ng iyong career. Now get out of my sight. Napaatras si Beatriz, ang gulat at takot ay mababakas sa kanyang muka. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa mabait niyang ate. Hindi niya alam na ang Trinidad na laging nagpaparaya ay namatay na sa plaza ng Jaro. Nang mawala ang kanyang anino, muli akong bumalik sa kadiliman. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa kabilang dulo ng selda, isang lalaki na kanina pa nakaupo sa dilim ang dahan-dahang tumayo. Hindi ko siya napansin dahil sa tindi ng pag-uusap namin ni Beatriz. Impressive, but, sabi ng isang baritono at malalim na boses. Akala ko ay makakakita ako ng isang martir na asawa na umiiyak sa sulok. Pero mukhang nagkamali ang mga Vergara sa kinalaban nila. Isang lalaking naka-Amerikana may hawak na attaché case ang lumapit sa liwanag ng bumbilya sa labas ng selda. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang aura ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at panganib.
Sino ka at anong ginagawa mo rito? Tanong ko ang aking depensa ay agad na tumaas. Ang pangalan ko ay Attorney Dante Rivera. Pero hindi iyon ang mahalaga, sabi niya habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Narito ako dahil may isang tao na gustong makipag-deal sa iyo. Isang tao na gaya mo ay gustong makitang lumuluha ng dugo ang mga Vergara. Inilapag niya ang folder sa maliit na puwang sa ilalim ng rehas. Sa loob nito ay ang isang dokumentong hindi ko inaasahan, ang orihinal na kasulatan ng sangla ng aming lumang bodega, na may pirma ni Leandro na halatang pinalsipika. Ang tanong ko lang, Mrs. Vergara, patuloy ng abogado ang kanyang mga mata, ay nanunuot sa akin. Handa ka na bang sunugin ang tulay na nag-uugnay sa iyo sa kanila o mananatili ka na lang na bilanggo ng iyong sariling awa? Kinuha ko ang folder. Ang aking mga daliri ay humigpit sa papel. Ang apoy ng paghihiganti na kanina ay mitsa pa lamang ngayon ay naging isang dambuhalang sunog. Huwag mo akong tawaging Mrs. Vergara, sabi ko habang tinititigan ang pinalsipikang pirma ng asawa ko. Trinidad Alcaraz ang pangalan ko. At sabihin mo sa kliyente mo hindi lang tulay ang susunugin ko. Titiyakin kong maging ang abo nila ay walang mapaglalagyan. Biglang bumukas ang pinto ng selda at ang tunog ng mabigat na bakal ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang pulis ang pumasok na may dalang balita na magpapabago sa lahat. Trinidad, may nagpiyansa sa iyo, pero hindi ang asawa mo at hindi rin ang kapatid mo. Lumabas ako ng presinto nang hindi man lang lumingon sa likod. Ang hangin ng gabi sa Iloilo ay malagkit, ngunit tila ba ito ang unang beses na nakahinga ako ng malalim sa loob ng 12 taon. Sa gilid ng kalsada isang itim na SUV ang naghihintay. Bumukas ang pinto sa likod at isang pamilyar na mukha ang sumulpot mula sa anino. Sakay, Trina, marami tayong dapat pag-usapan, sabi ni Rosario Salcedo, o mas kilala bilang Charo. Si Charo ay dating head ng audit department ng Vergara Corporation. Bago siya sinibak ni Doña Isabel, 5 taon na ang nakalilipas sa hindi malamang dahilan. Noon akala ko ay dahil sa incompetence. Ngayon habang tinititigan ko ang kanyang matatalas na mata, alam kong dahil iyon sa sobrang talino niya. Ikaw ang nagpiyansa sa akin, sabi ko habang sumasakay sa loob. Bakit hindi tayo magkaibigan, Charo? Dahil ang kaaway ng aking kaaway ay aking kakampi, sagot niya habang iniabot sa akin ang isang makapal na brown envelope. At dahil pareho nating alam na ang mga Vergara ay mga anay na kumakain sa sarili nilang bahay, tingnan mo iyan. Binuksan ko ang envelope sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig sa sakit ay biglang tumigas. Larawan. 12 larawan ni Leandro kasama si Eloisa Aragon. Hindi lang sila basta magkasama. Naroon ang mga larawan nila sa isang beach resort sa Boracay, sa isang mamahaling restaurant sa Makati, at ang pinakamasakit, isang larawan ni Leandro na karga ang isang batang babae na may suot na uniforme ng isang eksklusibong paaralan sa Cebu. Pilar Bulongco ang pangalan ng bata. 8 taon na ang nakalilipas simula nang ipanganak siya. Ibig sabihin, halos kasabay ng pagtatayo namin ng unang warehouse sa Iloilo, itinatayo rin ni Leandro ang isang pamilya sa ibang lungsod. Hindi lang iyan, Trina. Dagdag ni Charo ang kanyang boses ay walang halong awa, puro impormasyon. Ang perang ginamit pambayad sa matrikula ng batang iyan, ang pambili ng kondo ni Eloisa, at ang mga biyahe nila sa abroad, lahat iyon ay galing sa pondo ng Alcaraz Foundation. Ang foundation na ipinangalan sa tatay mo na ikaw ang nag-manage pero si Leandro ang may pirma sa tseke. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ginamit nila ang pangalan ng tatay ko para punduhan ang kanilang kataksilan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay napunta sa babaeng ngumingiti ngayon sa akin habang tinitimplahan ng tsaa ang aking biyenan. Bakit mo ito ginagawa, Charo? Ano ang mapapala mo? Tanong ko habang isinasara ang envelope. Tumingin siya sa bintana at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang puot na mas malalim pa sa akin. Gusto kong makita ang pagbagsak ng korona ni Doña Isabel. Gusto kong makita silang namamalimos sa kalsada. At ikaw, Trina, ikaw lang ang may susi para buksan ang pinto ng kanilang impyerno. Saan tayo pupunta? Sa tanging lugar na hindi nila pwedeng pasukin nang wala ang pahintulot mo, sagot niya. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na gawa sa lumang bakal. Ang Alcaraz Warehouse, ang kaisa-isang ari-arian na iniwan ng tatay ko sa akin.
Malayo ito sa marangyang opisina ng mga Vergara, puno ng alikabok at amoy ng mga lumang gamot, ngunit ito ang aking kuta. Bumaba ako at kinuha ang susi sa loob ng aking suot na medalyon. Sa pagpihit ko ng susi, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Dito nagsimula ang lahat, at dito rin ito matatapos. Pumasok kami sa loob. Ang mga estante ay halos walang laman, tanging ang mga anino ng nakaraan ang naroon. Pumunta ako sa dulo ng warehouse, sa isang maliit na opisina na puno ng mga lumang dokumento. Anong plano mo? Tanong ni Charo habang pinapanood akong magbukas ng isang lumang computer. Sinabi ni Leandro na kailangan nila ang pirma ko para ma-clear ang pangalan ng kumpanya. Sabi ko habang mabilis na nag-a-access ng cloud files na matagal ko nang itinago. Pero ang hindi nila alam, noong nalaman ko ang tungkol sa double entry bookkeeping nila, 2 taon na ang nakalilipas, nag-install ako ng isang script sa server. Ang bawat transaksyong lumalabas sa Alcaraz Foundation ay may digital footprint na hindi nila kayang burahin. Matalino makomento ni Charo. Pero kulang yan. Kailangan mo ng leverage para mabawi ang control sa board. Mababawi ko ang control sa oras na mapatunayan kong pinalsipikan ni Leandro ang pirma ko para isangla ang warehouse na ito. Sabi ko habang itinuturo ang screen. Isang dokumento ng bangko ang lumitaw. Tingnan mo ang petsa. Nakalagay dito na pinirmahan ko ang loan agreement noong nakaraang buwan sa Iloilo. Pero noong petsang iyon, nasa Manila ako para sa aking check-up. May record ako ng hospital admission. Biglang namatay ang ilaw sa buong bodega. Nabura ang liwanag ng computer screen at tanging ang liwanag ng buwan na dumadaan sa mga bintana sa itaas ang natira. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking mga balahibo. Narinig ko ang mahinang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Hindi lang isa kundi 2. Trina, hindi tayo nag-iisa, bulong ni Charo. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sumilip ako at nakita ko ang pamilyar na puting kotse ni Leandro. Bumaba siya kasama ang 2 lalaking naka-uniforme ng security guard ng Vergara Corporation. May hawak silang mga flashlight na nagsimulang gumala sa paligid ng bodega. Trina, alam kong narito ka. Sigaw ni Leandro mula sa labas. Ang boses niya ay wala na ang tamis at pagpapanggap. Puno na ito ng lason. Ibigay mo sa akin ang files. Huwag mong hintayin na pilitin kitang lumabas dyan. Tumingin ako kay Charo. Ngumiti ako ng malamig. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero. Anong gagawin mo? Tanong ni Charo. Gagawin ko ang nararapat, sagot ko. Eksaktong pagpasok ni Leandro sa loob ng bodega matapos sirain ang lock, bumukas ang lahat ng floodlights sa paligid. Hindi galing sa kuryente ng bodega, kundi mula sa 3 sasakyan ng pulis na kanina ko pa tinawagan bago kami makarating dito. Mr. Vergara, sabi ng isang boses mula sa megaphone. Nakatanggap kami ng report ng illegal trespassing at attempted destruction of property. Manatili sa inyong kinatatayuan. Nakita ko ang mukha ni Leandro sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang gulat at takot ay tila isang maskarang nalaglag. Tumingin siya sa direksyon ko sa itaas ng opisina. Itinaas ko ang aking cellphone, ang screen ay nagpapakita ng audio recording na kasalukuyang naka-upload sa isang pampublikong server. Huli ka, Leandro. Bulong ko sa sarili ko. Ngunit ang naungiti ko ay nawala nang makita ko ang isang bagay sa kamay ni Leandro bago siya pilit na pinusasan ng mga pulis. Isang maliit na bote ng gamot. Ang aking gamot para sa autoimmune disease na tanging sa kanya ko lang ipinapabili dahil sa espesyal na formulation nito. Itinaas niya ang bote at binitiwan ito. Ang bote ay bumagsak sa semento at nabasag. Kung mamatay ako sa kulungan, Trina. Sigaw ni Leandro habang hinihila siya palayo. Titiyakin kong mauuna ka sa akin sa hukay. Tingnan natin kung gaano katagal kaya ng katawan mo ang walang gamot. Naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Ang aking hininga ay naging mababaw. Alam ko ang laro ni Leandro. Alam niyang sa loob ng 3 araw, kung wala ang gamot na iyon, ang aking katawan ay magsisimulang umatake sa sarili nito. Trina, kid, tawag ni Charo habang inaalalayan ako. Tumingin ako sa basag na bote sa ibaba. Ang bawat butil ng gamot ay tila mga hiyas na hindi ko na maaabot. Sa gitna ng dilim, isang panibagong kaaway ang lumitaw sa aking isipan, ang sarili kong kamatayan. Hindi ko hinintay na lumipas ang gabi. Kahit nararamdaman ko na ang paninigas ng aking mga daliri at ang unti-unting pagbigat ng aking binti, pinilit kong maglakad ng tuwid. Pagkatapos ng gulo sa bodega, dumiretso ako sa mansyon ng mga Vergara. Hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang sa akin,
bago pa nila tuluyang lasunin ang bawat sulok ng aking alaala. Pagpasok ko sa sala, tumigil ang mundo. Ang amoy ng mamahaling insenso na paborito ni Doña Isabel ay humahalo sa amoy ng bagong luto na pagkain. Doon sa kabisera ng hapagkainan, kung saan ako dapat nakaupo, ay nakita ko si Eloisa. Suot niya ang isa sa aking mga paboritong silk robe. Sa tabi niya si Doña Isabel ay mahinahong humihigop ng tsaa habang nanonood ng balita sa telebisyon, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Leandro. Trinidad, hika, napakaaga mo yata para sa isang taong galing sa kulungan. Sabi ni Doña Isabel nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang boses niya ay kalmado, tila ba ang pagkakakulong ng kanyang anak ay isang maliit na abala lamang na kayang ayusin ng pera. Nasaan ang mga gamot ko, mama ko? Diretsong tanong ko. Hindi ko pinansin ang pag-atake ng kirot sa aking likod. Alam kong may extra supply si Leandro sa kwarto. Ibigay niyo sa akin at aalis ako rito ng tahimik. Dahan-dahang tumayo si Eloisa. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkukunwari, ang mga mata ay tila laging may luha, ang boses ay malambing, ngunit puno ng kamandag. Trina, please huwag kang magalit. Si Leandro, ginawa niya lang yon dahil natatakot siya. Alam mo naman kung gaano kakahalaga sa kanya. 'Di ba? Pero sana isipin mo rin kami. Isipin mo si Pilar. Wala kaming kinalaman sa gulo niyo. You are in my chair, Eloisa. Sabi ko nang may malamig na ngiti. And you are wearing my robe. Huwag kang magsalita tungkol sa kung ano ang mahalaga kay Leandro dahil pareho nating alam na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sarili niya at ang pera ko na ginamit niya para buhayin ka. How dare you, sigaw ni Doña Isabel. Sa wakas ay tumingin na sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Eloisa ang nag-aalaga sa pamilyang ito habang ikaw ay abala sa iyong mga audit at bodega. Siya ang nagbigay ng apo sa akin. Ikaw, ano ang ibinigay mo? Problema at kahihiyan. Ibinigay ko sa inyo ang 12 taon ng buhay ko. Sagot ko. Lumapit ako sa mesa at kinuha ang pitsel ng tubig. Sa isang mabilis na galaw, ibinuhos ko ang laman nito sa mukha ni Eloisa. Hindi siya nakaiwas. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa kanyang mukha. Sinisira ang kanyang maayos na pagkaka-makeup. Ang kanyang pagtili ay umalingaw-ngaw sa buong sala, isang tunog na nagbigay sa akin ng bahagyang ginhawa. Trinidad, sigaw ng biyenan ko. Tatayo sana siya para saktan ako, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Huwag niyo akong susubukan, mama. Hawak ni Attorney Rivera ang bawat detalye ng pondo na ninakaw ni Leandro para sa babaeng ito. Isang tawag ko lang at pati ang mansyong ito ay masasequestrate ng bangko dahil sa mga utang na pinalsipikan ng anak niyo, sabi ko. Ang boses ko ay hindi tumaas, ngunit ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Bumaling ako kay Eloisa, na ngayon ay nanginginig sa galit at hiya. Ang robe na iyan, itago mo na, dahil iyan na lang ang tanging bagay na matitira sa iyo kapag natapos na ako sa inyo. At ang kondo sa Cebu, huwag ka nang umasang makakabalik ka doon. Ipinasara ko na ang kuryente at tubig kaninang madaling araw. Trina, maawa ka sa bata. Hikbi ni Eloisa, sinusubukang gamitin muli ang kanyang alas. Maawa dun ka magmakaawa sa asawa mo sa loob ng selda, sagot ko. Ngayon nasaan ang gamot ko? Wala rito, sabi ni Doña Isabel nang may nakakatakot na ngiti. Dinala iyon ni Leandro bago siya umalis kagabi. At kung ano man ang nangyari sa bote na yon, mukhang kapalaran mo na ang magtakda. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking sikmura. Alam nilang mamamatay ako kung wala ang gamot na yon, at hinahayaan nila itong mangyari nang may ngiti sa kanilang mga labi. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag. Hindi ako nagpakita ng takot. Salamat sa impormasyon. Akala ko ay may natitira pang katiting na katuwiran sa inyo. Pero mas mabuti na ang ganito. Mas madaling sunugin ang isang bahay kapag alam mong walang kahit isang tao sa loob ang karapat-dapat iligtas. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad paakyat sa aking dating kwarto. Bawat hakbang ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa aking mga binti, ngunit hindi ko hinayaang makita nila ang aking pag-ika. Sa loob ng 5 minuto, nakuha ko ang aking passport, ang mga alahas ng aking ina na itinago ko sa isang secret compartment, at ang pinaka-importanting dokumento, ang orihinal na titulo ng Alcaraz Warehouse. Pagbaba ko, hinarang ako ng mga security guard sa pinto. Hayaan niyo siyang umalis! Sigaw ni Doña Isabel mula sa sala. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng kanyang yabang kapag nagsimula ng bumigay ang kanyang katawan.
Hahayaan kitang mabuhay, Trinidad. Hahayaan kitang makitang binabawi namin ang lahat bago ka malagutan ng hininga. Lumapit ako sa mga guard at tinitigan sila ng isa-isa. Ang mga lalaking ito ay pinasweldo ko sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan silang tumabi, hindi makatingin sa aking mga mata. Bago ako lumabas ng gate, huminto ako at lumingon sa mansyong naging kulungan ko. Madre de Familia. Tawag ko kay Doña Isabel, ang dangal na pilit mong pinoprotektahan. Ngayong gabi ang buong Iloilo ang makakaalam kung paano mo kinonsinti ang isang magnanakaw at isang kabit. Enjoy the news. Lumabas ako ng gate at sinalubong ako ng malamig na hangin. Sa kabilang kalsada nakita ko ang sasakyan ni Charo. Ngunit bago ako makarating sa kanya, naramdaman ko ang isang matinding pananakit sa aking dibdib. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang huling nakita ko bago ang lahat ay magdilim ay ang mukha ni Charo na tumatakbo patungo sa akin at ang tunog ng isang mabilis na sasakyang humihinto sa aming harapan. Hindi ito ang dulo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi hanggat hindi ko nakikitang lumuluhod ang mga Vergara sa paanan ko. Nagising ako sa amoy ng alikabok, lumang papel at langis ng eucalyptus. Hindi puting kisame ng ospital ang bumungad sa akin, kundi ang mga luma at madilim na kahoy na biga ng bubong ng aming bodega. Masakit ang bawat pulgada ng aking katawan. Ang aking mga kasukasuan ay tila binabarena ng maliliit na karayom at ang bawat paggalaw ko ay nangangailangan ng higit na lakas ng loob kaysa sa pisikal na kakayahan. Huwag kang pilit na bumangon. Boses ni Charo ang narinig ko mula sa kadiliman. Uminom ka muna nito. Hindi iyan ang formulation na kailangan mo, pero makakatulong ito para mabawasan ang pamamaga. Inalalayan niya ako. Iniabot niya ang isang baso ng maligamgam na tubig at isang tableta. Saan tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay paos at halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Nasa likod tayo ng bodega, sa dating kwarto ng tatay mo, sagot ni Charo, habang tinitingnan ang kanyang laptop. 3 oras kang walang malay. Sa loob ng 3 oras na iyon, naglabas na ng statement ang Vergara Corporation. Sinasabi nilang, ninakaw mo ang mga records at nagtatago ka sa batas dahil sa matinding mental breakdown. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking labi. Mental breakdown. Iyon ang pinakamadaling paraan para mapawalang bisa ang kahit anong sasabihin ko. Gusto nilang gawin akong baliw para hindi paniwalaan ang audit ko, bulong ko. Pero nagkakamali sila. Mas maliwanag ang isip ko ngayon kaysa nung naging asawa ako ni Leandro. Pinilit kong umupo. Sa harap ko sa maliit na lamesang gawa sa Nara, ay nakahain ang mga listahan ng mga empleyado na sinibak ni Doña Isabel nitong nakaraang buwan. Mga taong katulad ko, matapat, masipag, pero itinapon ng hindi na kailangan. Charo, tawagan mo sila, utos ko. Sabihin mo ang Tindig Agricare ay bukas na. Hindi tayo mamamahagi ng tulong. Mamamahagi tayo ng katarungan. Makalipas ang 2 oras, ang madilim at tahimik na bodega ay napuno ng bulong ng pag-asa. 15 dating empleyado, mga warehousemen, mga encoder at 2 senior pharmacists ang dumating. Nakita ko sa kanilang mga mata ang takot, ngunit mas matindi ang gutom para sa dignidad. Alam niyo kung bakit kayo narito? Simula ko habang nakatayo ng tuwid, tinitiis ang bawat pintig ng sakit sa aking likod. Alam ng lahat ang balita. Sinasabi nilang magnanakaw ako. Sinasabi nilang sira ang ulo ko, pero alam niyo ang katotohanan. Alam niyo kung sino ang tunay na kumukupit sa pondo ng kumpanya. Ma'am Trina, sabi ni Mang Jose, ang pinakamatandang warehouseman na nakasama ko simula nung bata pa ako. Natatakot po kami. Ang pamilyang Vergara ay may pera at koneksyon. Paano tayo lalaban? Lalaban tayo sa pamamagitan ng katotohanan na sila mismo ang gumawa. Sagot ko. Inilabas ko ang isang file mula sa aking bag. Ito ang lihim ni Tindig. Sa loob ng 2 taon, na-track ko ang mga shipment ng gamot na lumalabas sa main warehouse ng Vergara. Mang Jose, natatandaan mo ba ang batch 400 at 2 ng mga antibiotic para sa mga bata sa Visayas? Tumango si Mang Jose. Opo ma'am, yun ang batch na sinabi nilang na-expire kaya kailangang i-dispose. Hindi iyon na-expire. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Ipinadala iyon ni Leandro sa isang underground distributor sa Manila para ibenta sa mas mataas na presyo. At ang ipinalit nila sa mga batang mahihirap sa Iloilo, mga substandard na gamot na gawa sa harina at asukal. At ang pirma sa disposal report, pinalsipikan nila ang pirma ko.
Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mabigat. Ang galit ay nagsimulang gumapang sa bawat isa sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa mga buhay na nanganib dahil sa kasakiman ng isang pamilya. Magtatayo tayo ng sariling network. Pagpapatuloy ko. Gagamitin natin ang warehouse na ito para sa Tindig Agricare. Tayo ang magdadala ng tunay na gamot sa mga probinsya sa mas mababang presyo. Gagamitin natin ang mga contact ko sa mga supplier na hindi hawak ng mga Vergara. Sa paraang ito, hindi lang natin sila babagsakan sa korte, kundi pati sa merkado. Pero ang gamot nyo, ma'am, tanong ni Charo sa tabi ko. Hindi nyo kayang ituloy ito kung bibigay ang katawan nyo. Hahanap tayo ng paraan. Sabi ko ng may determinasyon. Hanggat may katarungan akong dapat ipaglaban, hindi ako bibigay. Nagsimula ang trabaho. Ang bawat isa ay may tungkulin. Si Charo ang bahala sa digital trail, si Mang Jose sa logistika, at ang mga pharmacists sa quality control. Sa gitna ng hirap at sakit naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi ko naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Ito ang tunay na buhay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Isang malakas na tunog ng mga sasakyang humihinto sa labas ng gate ang narinig namin. Sumilip ako sa maliit na bintana sa itaas. Hindi pulis. Ang mga sasakyan ay itim walang plaka at ang mga lalaking bumababa ay may dalang mga baseball bat at galon ng gasolina. Trina, kailangang umalis na tayo rito, sigaw ni Charo habang mabilis na isinisara ang laptop. Hindi, sabi ko habang tinitingnan ang mga lalaking nagsisimulang magsaboy ng likido sa paligid ng aming gate. Hindi ako muling tatakbo. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang livestream. Sa harap ng libu-libong taong nanonood, iniharap ko ang camera sa labas. Magandang gabi, Iloilo. Kasalukuyan po ninyong nakikita ang mga tauhan ni Leandro Vergara na sinusubukang sunugin ang katotohanan. Panoorin nyo kung paano sila kumilos. Ang pamakaslaki sa labas ay natigilan ng makita ang liwanag ng camera at ang aking mukha sa bintana. Ang takot sa kanilang mga mata ay sapat na para malaman kung panalo ako sa gabing ito, ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Isang bato ang biglang lumipad at bumasag sa bintana kung saan ako nakatayo. Ang mga bubog ay tumalsik sa aking balat, ngunit hindi ko binitiwan ang cellphone. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa malayo. Si Beatrice. Nakatayo siya sa tabi ng isang itim na kotse nakatingin sa akin, nang may halo ng awa at takot. May hawak siyang isang maliit na puting supot. Bago pa man ako makapagsalita, mabilis siyang sumakay sa kotse at humarurot palayo iniwan ang supot sa gitna ng kalsada. Charo ang supot, sigaw ko habang itinuturo ang kalsada. Nang makuha ni Charo ang supot at buksan ito, sa loob isang pamilyar na bote ng gamot, ang bumungad sa amin. Ang aking gamot. Ngunit may kasama itong isang sulat na tila sinulat sa pagmamadali. Ate, hindi ko kayang gawin ito sa iyo. Pero mag-ingat ka. Hindi lang ang bodega ang balak nilang kunin. May pinirmahang dokumento si Mama ngayong gabi, isang deed of sale ng buong Alcaraz Estate sa isang dummy corporation na ang pangalan ay nakasulat sa likod nito. Iniharap ko ang papel. Ang pangalan sa likod ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Charo Salcedo Holdings. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Charo, nakasalukuyang hawak ang bote ng aking gamot. Ang nangiti sa kanyang labi ay biglang nagbago. Hindi na ito ngiti ng isang kakampi kundi ngiti ng isang lobo na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Salamat sa gamot, Trina, bulong niya habang dahan-dahang inilalayo ang bote sa aking abot. Ngayon pag-usapan natin ang susunod na kabanata ng ating paghihiganti. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging kasing talim ng isang labaha. Nakatitig ako kay Charo. Hawak niya ang bote ng aking gamot, ang tanging bagay na naghihiwalay sa akin sa kamatayan, habang sa aking kabilang kamay ay ang sulat ni Beatriz na naglalantad sa tunay niyang kulay. Charo Salcedo Holdings. Ulit ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga bintana. Ibig sabihin, habang tinutulungan mo akong pabagsakin ang mga Vergara, dahan-dahan mo na palang nilulunod ang pamilya ko para makuha ang Alcaraz Estate. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Charo. Nanatiling kalmado ang kanyang mga mata, isang katangiang dati ay hinahangaan ko. Ngunit ngayon ay kinasusuklaman ko na. Negosyo lang ito, Trina. Ang mga Vergara ay mga amatir sa larangan ng pagnanakaw.
Ako kinukuha ko lang ang nararapat para sa akin bilang anak ni Severino. At ang Alcaraz Estate, yan ang pinaka-importanting piraso sa chessboard na ito. Ibigay mo sa akin ang gamot. Sabi ko dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi ako nagpakita ng takot kahit nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Bakit ko gagawin iyon? Kung mawawala ka, mas madali kong makukuha ang lahat, bulong niya. Dahil kung mamatay ako ngayon, ang livestream na kasalukuyang naka-upload sa cloud ay automatikong mag-i-email sa bawat major news outlet sa bansa. Kasama ang record ng ating pag-uusap ngayon. Sagot ko ng may manipis na ngiti. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro ng marumi? Ibinigay ko ang 12 taon ko sa mga Vergara. Natuto ako sa pinakamagaling na mga demonyo. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Pagkatapos isang mahinang tawa ang kumawala kay Charo, inihagis niya ang bote ng gamot sa akin. Nasalo ko ito kahit bahagyang kumirot ang aking mga daliri. Matalino, iyan ang dahilan kung bakit gusto kitang maging partner. Sabi niya habang isinasara ang kanyang laptop. Uminom ka na. May appointment ka pa sa kapatid mo. Di ba tandaan mo, Trina, sa mundong ito ang dugo ay hindi garantiya ng katapatan. Minsan ang sarili mong dugo ang unang lalason sa iyo. Hindi ko siya sinagot. Uminom ako ng gamot at naramdaman ang unti-unting paghupa ng nagbabagang sakit sa aking mga ugat. Ngunit ang sakit sa aking puso ay hindi kayang gamutin ng kahit anong tableta. Madaling araw na nang makarating ako sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aming ina. Doon ko piniling makipagkita kay Beatrice. Gusto kong saksihan ni nanay ang huling paghuhukom sa anak niyang naging tupa sa harap ng mga lobo. Nakatayo si Beatrice sa harap ng puntod na kasuot ng itim na hoodie at nanginginig sa ginaw. Nang makita niya ako, tumakbo siya para yakapin ako. Ate, akala ko hindi ka na darating. Nakita mo ba ang gamot? Ang sulat, sinalubong ko ang kanyang yakap ngunit hindi ko siya niliyag pabalik. Sa halip, marahan ko siyang itinulak palayo para makita ang kanyang mukha. Bakit mo ito ginagawa, Beatrice? Bakit mo ako binigyan ng gamot matapos mo akong ibenta kay Leandro? Natatakot ako, ate, sabi ni Leandro. Papatayin niya si Junior kung hindi ako susunod. At si Mama Isabel, binayaran niya ang utang ko sa bangko. Hikbi niya ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagsisisi. Pamilya tayo, Beatrice. Panimula ko ang boses ko ay puno ng pait. Iyan ang lagi mong sinasabi kapag may kailangan ka. Pero alam mo ba ang totoo? Kausap ko ang doktor ni Junior kaninang madaling araw. Sinabi niya na ang operasyon ng pamangkin ko ay libre dahil sa PhilHealth at sa charity program ng hospital. Hindi nagbayad si Leandro ng kahit isang sentimo. Natigilan si Beatrice. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang maskara ng pagiging biktima ay nagsimulang matuklap. Ano, bulong niya? Ginamit ka lang niya, Beatrice. At hinayaan mong gamitin ka dahil sa tindi ng iyong inggit sa akin. Pagpapatuloy ko. Gusto mong makuha ang bahagi ko sa warehouse dahil akala mo ay laging ako ang paborito ni nanay. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang abogadong walang lisensya, isang kapatid na walang dangal, at isang ina na nagturo sa kanyang anak na ang kataksilan ay isang paraan ng pag-ibig. Hindi iyan totoo. Mahal ko ang anak ko. Sigaw niya, ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng puot. Lagi ka na lang kasing tama, Trina. Lagi ka na lang ang matatag. Pagod na akong maging anino mo. Lumapit ako sa kanya at idinikit ang aking mukha sa kanyang mukha. Ngayon hindi ka na anino, ngayon isa ka ng kriminal. Ang record ng pakikipag-usap mo kay Leandro tungkol sa pag-swap ng hard drive, hawak ko na. At ang sulat na ibinigay mo sa akin kanina tungkol kay Charo, iyan ang magsisilbing ebidensya na alam mo ang lahat ng illegal na transaksyon ng mga Vergara. Anong gagawin mo sa akin? Takot na tanong niya. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para maging tao muli, sabi ko habang inilalabas ang isang dokumento ng pag-amin. Pirmahan mo ito, aminin mo ang lahat ng ginawa niyo ni Leandro. Kung gagawin mo yan, hindi kita isasama sa demanda. Pero simula sa araw na ito, hindi na kita kapatid. Wala ka ng ate, Beatrice. Ang tanging meron ka ay ang iyong konsensya. Nanginginig na kinuha ni Beatrice ang panulat. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sementeryo, isinulat niya ang kanyang pangalan sa dokumentong tatapos sa kanyang karera bilang abogado. Hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko lang ay ang pagbigat ng bawat patak ng ulan na nagsimulang mahulog mula sa langit. Iniwan ko siya sa harap ng puntod ni nanay.
Naglakad ako palabas ng sementeryo bitbit ang dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ni Leandro. Ngunit bago ako makarating sa gate, isang pamilyar na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Isang puting kotse ang humarang sa aking daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita sa labas ng rehas. Si Leandro. Nakangiti siya, suot ang kanyang mamahaling suit at may hawak na isang asul na folder. "Trina darling, masyado ka namang seryoso sa gabi," sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. "Paano ka nakalabas?" Tanong ko, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking bag. "Connections, Trina, at isang napakagaling na abogado na binayaran ni Mama," sagot niya. Itinaas niya ang asul na folder. "At heto ang huling regalo ko sa iyo, isang foreclosure notice para sa Alcaraz warehouse. Bukas na bukas din ang lahat ng itinatayo mong pangarap ay gigibain ng mga bulldozer ng Vergara Corporation. Wala ka ng lugar na matutuluyan, Trina. Wala ka ng pamilya, wala ka ng gamot. At bukas wala ka na ring pagmamay-ari." Tumitig ako sa kanyang mga mata. Ang takot na inaasahan niyang makita ay hindi sumibol. Sa halip, ang naramdaman ko ay ang isang uri ng katahimikan na dumarating bago ang isang malakas na bagyo. "Ang akala mo lang iyon, Leandro, ta?" Bulong ko. "Dahil ang bulldozers na tinutukoy mo, baka sa mansyon ng nanay mo dumiretso." Biglang tumunog ang cellphone ni Leandro. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala habang binabasa ang mensaheng natanggap niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulis ay muling narinig sa malayo patungo sa aming kinaroroonan. Ang tunog ng mga sirena ay lumampas sa amin at dumiretso sa kabilang kalsada kung saan may naganap na aksidente. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leandro. Akala niya ay tapos na ako, ngunit ang gabing ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbaba sa impyerno. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap. Naglakad ako palayo at sumakay sa sasakyan ni Charo na naghihintay sa dilim. Kinabukasan, isang imbitasyon ang natanggap ko, hindi mula sa isang abogado, kundi mula sa isang mensahero ng simbahan. Gusto akong makausap ni Doña Isabel sa Jaro Cathedral. Isang klasikong galaw ng isang Vergara, gagamitin ang santuwaryo ng Diyos para itago ang kanilang mga kasalanan at pilitin akong sumuko sa ngalan ng kapayapaan. Pumasok ako sa katedral. Ang amoy ng kandila at sampagita ay bumalot sa akin, ngunit hindi ito nagbigay ng katahimikan. Sa pinakaunang hilera ng mga bangko, nakaupo ang matandang babae, balot ng itim na belo. Tila ba siya ang pinakadeboto sa lahat ng mga makasalanan. "Trinidad, lumuhod ka at magdasal," simula niya nang hindi lumilingon. "Humingi ka ng tawad sa pinsalang idinudulot mo sa pamilyang kumupkop sa iyo. Ang Diyos ay nakakakita sa puso, Mama Isabel. Alam niya kung sino sa atin ang dapat humingi ng tawad." Sagot ko habang nauupo sa kanyang tabi, hindi lumuluhod, kundi nakaupo ng tuwid. "Huwag mo akong sagot-sagutin ng ganyan. Utang mo sa amin ang lahat." Biglang lumingon siya, ang kanyang mukha ay puno ng puot sa kabila ng banal na paligid. "Sino ka ba bago ka naging Vergara, isang babaeng may maliit na bodega at mga pangarap na walang patutunguhan? Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang nagligtas sa iyo sa kahirapan. Iligtas." Isang mahinang tawa ang kumawala sa akin na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na simbahan. "Sa loob ng 12 taon, ang mga ari-arian ko ang ginamit ninyong kolateral para sa bawat loan ng kumpanya. Ang talino ko sa audit ang nagtago sa mga palpak na desisyon ni Leandro, at ang kalusugan ko, iyan ang isinakripisyo ko para mapanatili ang marangyang buhay nyo." Inilabas ko ang isang listahan mula sa aking bag, isang summarized ledger ng lahat ng perang ipinasok ko sa pamilya Vergara, kumpara sa sustento na ibinigay nila. "Tingnan nyo ito, Mama. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat patak ng pawis at dugo ko. Kung tutuusin kayo, ang may malaking utang sa akin." Lapastangan, sigaw niya ang kanyang boses, ay tila isang kiskis ng bakal sa semento. "Isang hamak na Alcaraz ka lang, kung hindi dahil sa amin nabulok ka na sa probinsya. At kung hindi dahil sa mga Alcaraz." Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya. "Hindi niyo maitatago ang katotohanan tungkol kay Severino." Biglang natigilan si Doña Isabel. Ang kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo ay nagsimulang manginig. Ang pangalang Severino, ang kanyang yumaong asawa, ay ang tanging pader na nagpoprotekta sa kanyang dangal. Anong
Anong alam mo? Bulong niya ang kanyang boses, ay nawalan ng bagsik. Alam ko ang tungkol sa lihim na anak ni Severino sa labas. At alam ko na ginamit niyo ang pondo ng simbahan para bayaran ang katahimikan ng nanay ng batang iyon sa loob ng 3 dekada. Sabi ko nang may malamig na katiyakan. Isipin niyo, Mama, ano ang mangyayari sa Madre de Familia ng Iloilo kapag nalaman ng mga tao na ang kagalang-galang na Don Severino ay may ibang pamilya at ikaw ang nag-finance ng pagtatago sa kanila. Tumayo si Doña Isabel, ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga estatwa ng santo sa paligid. Hinding-hindi ka paniniwalaan ng mga tao. Baliw ka, yan ang sasabihin ko sa lahat. Subukan nyo. Hamon ko, pero bago nyo gawin iyon, alalahanin nyo na hawak ko ang mga bank transfers na may pirma nyo. Hindi ito usap-usapan lang, Mama. Ito ay ebidensya. Dahan-dahan kong tinanggal ang puting belo na suot ko bilang paggalang sa loob ng simbahan. Hinayaan ko itong mahulog sa sahig. Ang pagkilos na ito ay tila pagpunit sa huling kadena na nag-uugnay sa akin sa kanilang pamilya. Tapos na ang pagiging martir ko. Simula ngayon, bawat hakbang nyo ay may katumbas na ganti, sabi ko habang tumatalikod. Naglakad ako palabas ng cathedral. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit pagdating ko sa labas, sinalubong ako ng isang kumpol ng mga tao na may hawak na mga cellphone. Sa gitna nila ay si Minda Pacheco, ang live streamer na bayaran ni Leandro. Heto na siya. Ang asawang walang utang na loob na nagtatangkang sirain ang reputasyon ng mga Vergara. Sigaw ni Minda sa harap ng kanyang camera. Panoorin niyo ang video na ito, makikita niyo kung paano nakikipagkunyabatan si Trinidad sa isang kilalang kriminal para pabagsakin ang sarili niyang asawa. Itinaas ni Minda ang kanyang tablet. Isang video ang kasalukuyang naglalaro isang kuha noong gabing nasa bodega kami ni Charo. Ngunit ang video ay edited. Ipinapakita rito na tila binabayaran ko si Charo para magsagawa ng arson o pagsunog sa sarili kong bodega para makuha ang insurance. Ano ang masasabi mo, Trinidad? Totoo ba na handa kang pumatay ng sarili mong mga tao para lang sa pera? Tanong ni Minda habang itinututok ang camera sa aking muka. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-react ng may galit. Ang mga bulong ng halimaw at traitor ay tila mga dagok sa aking pagkatao. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ito na ang ganti ni Leandro, ang sirain ang tanging bagay na natitira sa akin, ang aking kredibilidad. Tumingin ako sa camera ni Minda. Hindi ako yumuko, hindi ako nagtago. Ngumiti ako, isang ngiti na puno ng panganib. Minda, siguraduhin mong nakasave ang livestream na ito, sabi ko ng mahinahon. Dahil sa loob ng 5 minuto, ipapakita ko sa buong mundo kung sino ang tunay na direktor ng pelikulang ito. Kinuha ko ang aking sariling cellphone at nagsend ng isang command. Biglang tumunog ang lahat ng notification ng mga taong nandoon. Isang bagong link ang kumalat, ang unedited version ng video kasama ang recording ni Leandro na nag-uutos kay Minda kung paano i-edit ang clip. Ang gulat sa mukha ni Minda ay naging isang kasiyahan sa aking paningin. Ngunit bago pa man ako makapag-react sa tagumpay, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, isang malakas na hila ang naramdaman ko. Trina, ang huling narinig ko ay ang sigaw ng mga tao bago ako tuluyang isinakay sa loob at ang pinto ay marahas na isinara. Nagising ako sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng lumang bakal at gasolina. Hindi ako nakatali, ngunit ang bigat ng aking katawan ay tila ba nakakadena sa sementadong sahig. Ang huling naaalala ko ay ang marahas na paghila sa akin sa loob ng van sa tapat ng cathedral. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang figurang nakatayo sa harap ng bintana. Pinapanood ang pagsipsip ng kadiliman sa lungsod ng Iloilo. Gising ka na pala, Trina, sabi ni Charo nang hindi lumilingon. Huwag kang mag-alala, ang mga tauhan ko ang kumuha sa iyo. Iniligtas kita sa mga tauhan ni Leandro na naghihintay sa kabilang kanto. Iniligtas o kinuha para sa sarili mong plano? Tanong ko habang pinipilit na tumayo. Sumandal ako sa pader, tinitiis ang bawat pintig ng kirot sa aking mga tuhod. Alam ko na ang lahat, Charo. Alam ko na ikaw ang nagmamay-ari ng dummy corporation na gustong lumamon sa Alcaraz Estate.
Humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng anino, tila ba isang maskara ng kamatayan. At ano naman kung ganoon? Ang pamilyang Alcaraz ay matagal nang patay simula nang ibenta ka ng tatay mo sa mga Vergara. Kinukuha ko lang ang dapat na sa akin. Gusto mong pabagsakin ang mga Vergara heto na ang pagkakataon. Itinuro niya ang isang blueprint sa mesa. Ang main warehouse ng Vergara Corporation. Ngayong gabi magkakaroon ng isang aksidente. Isang sunog na magmumula sa electrical room. Mawawala ang lahat ng ebidensya ng kanilang substandard na gamot, pero mas malaki ang mawawala sa kanila. Ang insurance claims ay hindi maibibigay dahil sa mga safety violations na matagal ko nang itinanim sa kanilang records. Tuluyang babagsak ang kumpanya. Magiging abo ang korona ni Doña Isabel. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Nababaliw ka na ba may mga night shift workers sa loob ng bodega na iyon? At nandoon ang lahat ng supply ng insulin at antibiotic para sa mga pampublikong ospital sa buong rehiyon. Kapag sinunog mo iyan, hindi lang mga Vergara ang pinapatay mo. Pinapatay mo ang mga taong wala namang kinalaman sa galit mo. Collateral damage, Trina. Iyan ang tawag doon, bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa kanila? Dahil ako ang anak ni Severino Vergara na itinapon sa basurahan. Ang nanay ko ay namatay sa gutom habang si Doña Isabel ay nagsusuot ng perlas. Ako ang tunay na tagapagmana pero itinuring akong dumi. Kaya ngayong gabi lahat sila ay magiging abo. Doon ko nakita ang tunay na halimaw. Hindi si Leandro na magnanakaw o si Doña Isabel na mapagmataas. Ang tunay na halimaw ay ang isang taong hinayaan ng puot na lamunin ang kanyang kaluluwa hanggang sa wala nang matirang kahit katiting na pagkatao. Hindi kita hahayaang gawin iyon, sabi ko nang may malamig at matigas na tinig. At paano mo ako pipigilan ni hindi ka nga makatayo ng diretso nang wala ang gamot na ibinigay ko sa iyo? Tawa niya isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon. Dahil ang gamot na ibinigay mo sa akin ay hindi lang basta pampakalma sa sakit. Sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang aking cellphone mula sa loob ng aking suot na medyas. Habang kinakausap mo ako, ang GPS ng phone na ito ay nakakonekta sa emergency dispatch. At ang recording ng pag-amin mo tungkol sa planong arson kasalukuyan, itong naka-broadcast sa pribadong channel ni Attorney Rivera. Ang gulat sa mukha ni Charo ay sapat na para malaman kung nagkamali siya sa pagtantya sa akin. Akala niya ay ang pisikal na sakit ang aking kahinaan. Hindi niya alam na ang sakit na yon ang nagturo sa akin kung paano maging matalas sa gitna ng paghihirap. Traidor ka, sigaw niya habang sinusubukan akong sunggaban. Sigaw niya habang mabilis akong umiwas, tinitiis ang hapdi sa aking binti. Kinuha ko ang isang bote ng kemikal sa mesa at ibinuhos ito sa pagitan naming dalawa. Huwag kang lalapit, Charo. Sinabi mo na gusto mong makita ang apoy. Baka ikaw ang unang makatikim nito. Trina, isipin mo ang ginagawa mo. Kung gagawin mo iyan, maililigtas mo ang mga Vergara. Pilit niyang pangangatwiran. Hindi ko inililigtas ang mga Vergara, sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Iniligtas ko ang aking sarili. Dahil kung magiging gaya mo ako isang taong handang pumatay para sa paghihiganti, wala na ring pagkakaiba ang panalo ko sa pagkatalo ko. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagsunog ng buhay ng iba. Nakukuha ito sa pagpapakita kung sino ang tunay na matatag sa gitna ng dumi. Sa labas narinig namin ang malakas na tunog ng mga sasakyang mabilis na dumarating. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumapang sa mga dingding ng lumang bodega. Hindi ito ang mga tauhan ni Leandro. Ito ang batas na tinawagan ko bago pa man niya ako tuluyang madala sa kuta niya. Nang hina ang mga tuhod ni Charo, napaatras siya habang ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok sa loob. Trina, tawag niya, ang boses niya ay puno ng takot. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin. Hindi mula sa pagsabog, kundi mula sa isang sasakyang bumangga sa main gate ng gusali. Isang puting sasakyan ang pumasok sa loob ng bodega. Ang mga ilaw nito ay nakatutok ng diretso sa akin. Si Leandro. Bumaba siya, may hawak na baril, at ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong wala nang mawawala. Kung hindi mapapasa akin ang kumpanya, at kung hindi ka babalik sa akin, Trina,
Titiyakin ko na walang matitira sa ating dalawa. Itinutok niya ang baril sa akin. Ang aking hininga ay tumigil. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Tumingin ako kay Leandro, pagkatapos ay kay Charo na kasalukuyang pinupusasan ng mga pulis sa likod. Sige Leandro, hamon ko, ang boses ko ay hindi nanginginig. Kalabitin mo ang baril, pero bago mo gawin iyon, lumingon ka sa likod mo. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang nakatitig ako sa dulo ng baril ni Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang pawis ay umaagos mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng desperasyon na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang mayroon. Ngunit sa kabila ng panganib na natiling matatag ang aking pagkakatayo, ang takot na dati ay nagpaparalisa sa akin ay pinalitan na ng isang malamig at matalas na paninindigan. Huwag mong gawin ito, Leandro, mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay walang halong panginginig. Sa oras na kalabitin mo ang gatilyo, hindi lang ako ang pinapatay mo. Pinapatay mo rin ang huling pagkakataon ni Pilar na magkaroon ng amang hindi mamamatay tao. Wala ka nang pakialam sa anak ko. Sigaw niya, ang boses niya ay basag. Ginasgas mo ang pangalan ko. Winasak mo ang kumpanya ni Mama. Wala na akong babalikan, Trina. Kung mawawala rin lang ang lahat, isasama kita. Look behind you, Leandro, ulit ko. Sa gitna ng liwanag ng mga sasakyan ng pulis, isang maliit na figura ang lumabas mula sa likod ng isang asul na kotse. Si Pilar. Kasunod niya si Eloisa, na ang mukha ay puting-puti at puno ng luha. Nakita ni Pilar ang kanyang ama na may hawak na baril, at ang takot sa mga mata ng bata ay sapat na para magpatahimik sa buong paligid. Papa, mahinang tawag ni Pilar. Ang boses ng bata ay tila isang patalim na humiwa sa tensyon ng gabi. Natigilan si Leandro. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba, ngunit hindi pa rin niya ito binitawan. Pilar, bakit ka narito, Eloisa? Bakit mo siya dinala rito? Dahil kailangan niyang makita kung sino ka talaga, Leandro. Sigaw ni Eloisa habang hinihila si Pilar palapit. Sa wakas na ako sa pagtatago. Sa wakas na ako sa pagiging anino sa buhay mo. Gusto mong pumatay? Sige, gawin mo sa harap ng anak mo. Lumapit ako ng isang hakbang, hindi kay Leandro, kundi sa direksyon ni Pilar. Eloisa, ilayo mo ang bata rito. Hindi ito ang lugar para sa kanya. Hindi, Trina, singhal ni Eloisa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit niya ay nakatuon kay Leandro. Sinabi mo sa akin na mahal mo kami. Sinabi mo na kaya mo lang ginagawa ang lahat dahil sa amin. Pero tingnan mo ang sarili mo. Ginamit mo ang pondo ng kumpanya, ginamit mo ang pangalan ni Trina, at ngayon gagamitin mo ang buhay niya para takasan ang mga utang mo. Bumaling si Eloisa sa akin, ang kanyang mga mata ay humihingi ng isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa kanya kapatawaran. Trina, alam ko na ang lahat. Binasa ko ang mga files sa kondo. Hindi lang pala pondo ng foundation ang kinuha niya. Ginamit niya rin ang pirma mo para kumuha ng loan sa mga taong hindi dapat kinakalaban. Mga loan shark na walang awa. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking sikmura. Loan sharks. Ibig sabihin, kahit manalo ako sa korte laban sa mga Vergara, may mga anino pa rin nasusunod sa akin dahil sa mga utang na nakapangalan sa akin. Dahan-dahang binitawan ni Leandro ang baril. Bumagsak ito sa semento nang walang anumang tunog, kundi ang pagtama ng bakal sa matigas na sahig. Napaluhod siya, ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang makapangyarihang CEO ng Vergara Corporation ay isa na lamang ngayong lalaking durog at talunan. Mabilis na lumapit ang mga pulis para pusasan siya. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ko si Pilar. Inilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang mga balikat at iniharap siya sa akin para hindi niya makita ang kanyang ama na hinihila palayo. Ipikit mo ang mga mata mo, Pilar. Bulong ko sa kanya. Huwag kang titingin. Tita Trina, galit po ba kayo kay Papa? Tanong ng bata, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking kamay. Huminga ako ng malalim. Ang galit ay para sa mga taong nakalimot kung paano magmahal ng tama, Pilar. Pero ikaw, wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Inilayo ng mga pulis si Leandro at si Charo. Naiwan kami ni Eloisa sa gitna ng bodega. Lumapit siya sa akin, may hawak na isang maliit na itim na kwaderno. Ito ang kailangan mo, Trina, sabi niya habang iniabot ang kwaderno.
Nandito ang lahat ng listahan ng mga taong pinagkakautangan ni Leandro sa ilalim ng pangalan mo. Nandito rin ang mga recording ng usapan nila ni Doña Isabel tungkol sa pag-frame up sa'yo. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko habang tinititigan ang kwaderno. Dahil ayaw kong lumaking katulad nila si Pilar. Sagot niya ng may pait. At dahil sa aming dalawa, ikaw ang tunay na biktima rito. Akala ko ay panalo ako dahil nakuha ko ang asawa mo. Pero ang totoo, nakuha ko lang ang isang lalaking walang kwenta habang ikaw, nahanap mo ang sarili mo. Tumalikod si Eloisa at kinuha ang kamay ni Pilar. Naglakad sila patungo sa labas, iniwan akong mag-isa sa gitna ng naghihingalong bodega. Binuksan ko ang itim na kwaderno. Sa bawat pahinang binabasa ko lalong tumitindi ang galit sa aking dibdib. Hindi lang pala pera ang ninakaw nila. Ang buong buhay ko, ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay ginamit nilang sangla para sa kanilang mga bisyo at ambisyon. Ngunit may isang pahina sa dulo na nagpatigil sa aking hininga. Isang sulat kamay ni Doña Isabel. Isang plano para sa isang espesyal na pulong ng Board of Directors na gaganapin sa susunod na araw. Isang plano para tuluyang ideklarang bankrupt ang kumpanya at ilipat ang lahat ng natitirang assets sa isang account sa ibang bansa, ang account na nakapangalan kay Beatriz Alcaraz. Naramdaman ko ang muling pagsiklab ng apoy sa aking puso. Akala nila ay tapos na ang laban dahil nakulong si Leandro, hindi. Ang tunay na ahas ay nasa loob pa rin ng mansyon at handa itong ituklaw ang huling piraso ng aking pag-asa. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Attorney Rivera. Dante, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng kidlat. Punta tayo sa board meeting bukas. Oras na para putulin ang ulo ng ahas. Trina, delikado iyon, babala ni Dante sa kabilang linya. Doña Isabel still has allies in the board. Then we'll make them choose. Sagot ko habang naglalakad palabas ng bodega. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Sa pagitan ng isang lumulubog na barko at ng babaeng may hawak ng kanilang mga lihim. Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa akin ang araw ay papasikat pa lamang. Ang Trinidad na marunong magparaya ay wala na. Ang Trinidad na narito ngayon ay ang siyang magtatapos sa sumpa ng mga Vergara. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin ng elevator. Suot ko ang aking pinakamalinis na puting blusa at isang itim na blazer, ang uniforme ng aking autoridad bilang isang quality control expert. Namumutla pa rin ako at ang bawat tibok ng aking puso ay may kasamang kirot, ngunit ang aking mga mata ay tila dalawang nagbabagang bakal. Hindi ito ang mukha ng isang babaeng humihingi ng awa. Ito ang mukha ng isang babaeng kukuha ng katarungan. Trina, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Rivera sa aking tabi. Once we open that door, there's no turning back. It's all or nothing. Dante, matagal na akong walang tinalikuran, sagot ko habang nararamdaman ang paghinto ng elevator sa penthouse floor. Ibinigay ko ang 12 taon ko para itayo ang pader ng kumpanyang ito. Ngayong araw ako naman ang gigiba rito. Bumukas ang pinto ng boardroom. Ang malakas na bugso ng aircon ay tila sampal ng realidad. Doon sa gitna ng mahabang mesang gawa sa mahogany ay nakaupo si Doña Isabel. Napapaligiran siya ng 7 miyembro ng Board of Directors. Mga lalaking matagal ko nang kilala, mga lalaking ilang beses kong iniligtas ang mga lisensya dahil sa aking mabusising audit. Trinidad, simula ni Doña Isabel ang kanyang boses, ay puno ng mapagkunwaring lungkot. Bakit ka narito? Hindi ba't dapat ay nagpapahinga ka dahil sa iyong condition directors? Humihingi ako ng paumanhin sa abalang ito. Gaya ng alam ninyo, ang aking manugang ay dumaranas ng matinding mental at physical stress. Isang mahinang bulungan ang sumiklab sa silid. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng mga directors. Ito ang laro ni Doña Isabel, ang gawin akong baliw sa harap ng mga taong dapat ay kakampi ko. Maupo ka, Trinidad, pagpapatuloy ng matanda itinuturo ang isang bakanting upuan sa dulo. Gusto mo bang saksihan ang huling pirma para sa bankruptcy filing? Ito ay para na rin sa kabutihan mo, para hindi ka na madamay sa mga utang ni Leandro. Naglakad ako ng dahan-dahan, tinitiis ang paninigas ng aking mga tuhod. Ngunit hindi ako umupo sa dulo. Dumiretso ako sa tapat ni Doña Isabel at inilapag ang itim na kwadernong bigay ni Eloisa sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kwaderno sa kahoy ay tila isang hatol. Mama, huwag na nating sayangin ang laway natin sa pagpapanggap. Sabi ko, ang boses ko ay kasing linaw ng kristal. Hindi kayo magdedeklara ng bankruptcy para iligtas ako.
Magdedeklara kayo ng bankruptcy para itago ang pagnanakaw nyo sa pondo ng Alcaraz Foundation at ilipat ang natitirang assets sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ng aking kapatid na si Beatrice. Ano ang pinagsasabi mo? Singhal ni Doña Isabel, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Directors, nakikita nyo na she is hallucinating. Hallucinating. Gumiti ako ng manipis. Binuksan ko ang kwaderno at iniharap ito sa mga directors. Page 42, isang listahan ng mga offshore accounts. Page 56, ang recording ng usapan niyo ni Leandro tungkol sa pag-falsify ng aking pirma para sa 12 milyong pisong loan mula sa isang underground creditor. At ang pinaka-importante, inilabas ko ang isang dokumento mula sa folder ni Dante. Ang dokumentong ito ay mula sa Securities and Exchange Commission bilang major creditor ng Vergara Corporation. Dahil sa pautang ng Alcaraz Warehouse, opisyal ko nang hinaharangan ang bankruptcy filing na ito. Sa halip, isinusulong ko ang isang debt for equity swap. Natahimik ang buong silid. Maging ang tunog ng paghinga ng mga directors ay tila tumigil. Ibig sabihin, paliwanag ni Dante, ang lahat ng shares ni Leandro at ni Doña Isabel ay automatikong malilipat sa pangalan ni Trinidad Alcaraz bilang kabayaran sa mga utang na hindi nyo nabayaran sa kanya sa loob ng 10 taon. As of 5 minutes ago, Trinidad Alcaraz is the majority owner of Vergara Corporation. Tumayo si Doña Isabel, ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa galit. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyan. This is my husband's legacy. You are just a wife. Isang tauhan lang na pinulot namin sa kalsada. Legacy. Tumayo rin ako, dahan-dahang inilapit ang aking mukha sa kanya. Ang legacy ni Severino ay ang anak niya sa labas na itinapon nyo. Ang legacy ni Severino ay ang kumpanyang binuo nyo sa kasinungalingan. Mama, tapos na ang panahon ng mga Vergara. Ang kumpanyang ito ay hindi na sa inyo, maging ang mansyong tinitirhan nyo ay nakapangalan sa warehouse ko bilang collateral. You have nothing. You monster, sigaw niya, at sa isang pagkakataon, nakalimutan niya ang kanyang banal na imahe. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Hindi ako umiwas. Hinawakan ko ang kanyang pulso ng mahigpit, isang lakas na hindi ko inakalang meron ako sa gitna ng aking sakit. Wag na muli, Mama. Ang bawat sampal na tinanggap ko sa inyo ay binayaran ko na ng higit pa sa sapat. Ngayon lumabas kayo sa boardroom na ito bago ko tawagin ang security para kalad ka rin kayo sa harap ng mga kamera ni Minda Pacheco na naghihintay sa labas. Napaupo si Doña Isabel. Ang kanyang maskara ng pagiging madre de familia ay tuluyan ng nadurog. Tumingin siya sa mga directors, humihingi ng tulong, ngunit isa-isa silang umiwas ng tingin. Ang mga anay ay laging unang umaalis kapag bumabagsak na ang bahay. Trinidad, please. Bulong niya, ang boses niya ay wala na ang kapangyarihan. Saan ako pupunta? Si Leandro ay nasa kulungan. Si Beatrice. Nasaan si Beatrice? Si Beatrice ay nasa kamay na ng mga awtoridad para sa kanyang testimonya laban sa inyo. Sagot ko ng walang emosyon. Saan kayo pupunta? Iyan ay isang katanungang dapat ay tinanong nyo sa sarili nyo noong pinapanood nyo akong magmakaawa para sa gamot ko. Lumabas si Doña Isabel, katuwang ang kanyang abogado, habang ang mga flash ng camera sa labas ay tila kidlat na tumatama sa kanya. Naiwan ako sa loob ng boardroom kasama ang mga directors na ngayon ay nakatitig sa akin nang may bagong uri ng takot at respeto. So, Mrs. Alcaraz, simula ng chairman, anong plano mo sa kumpanya? Una, sabi ko habang tinitingnan ang listahan ng mga substandard na gamot. I-recall ang lahat ng batch 402 sa merkado. Pangalawa, ibalik ang lahat ng sinibak na empleyado. At pangatlo, naputol ang aking sasabihin nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang aking secretary, ang mukha ay puno ng kaba. Ma'am Trina, may emergency po sa main warehouse. Ang mga loan sharks na pinagkakautangan ni Leandro, nandoon po sila. Hinaharas po nila ang mga staff at sinasabing kukunin nila ang mga equipment bilang kabayaran. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ang digmaan sa boardroom ay natapos na, ngunit ang mga anino ng nakaraan ni Leandro ay hindi pa tapos maningil. Dante, ihanda ang sasakyan, utos ko. Trina, delikado iyon. Ang mga taong iyon ay hindi gumagamit ng batas. Pigil ni Dante. Alam ko, sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Pero hindi ko hinayaang makuha ang kumpanyang ito
para lang panoorin itong wasakin ng mga kriminal. Kung kailangang dumanak ang luha, sisiguraduhin kong hindi sa panig ko. Habang pababa ako sa lobby, isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. The warehouse is just a distraction, Trinidad. Look at your bank account. The transfer is complete. Mabilis kong binuksan ang aking banking app. Ang balanse ng Tindig Agricare, ang perang pambayad sa mga suppliers, at sweldo ng mga empleyado ay naging zero. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking isipan. Ang huling ganti ni Doña Isabel at Charo ay hindi sa boardroom, kundi sa aking pinaka-iniingatang pangarap. Tumigil ang mundo ko sa 5 letrang nakita ko sa screen ng aking cellphone. 0. Ang pondo ng Tindig Agricare na pinaghirapan ko ang sweldo ng mga tauhan ko, ang perang dapat ay magliligtas sa amin mula sa dumi ng mga Vergara naglaho ng parang bula. Trina, namumutla ka. Anong nangyayari? Tanong ni Dante habang mabilis kaming bumababa sa lobby. The account is empty, bulong ko. Ngunit imbes na manghina, naramdaman ko ang isang pamilyar na lamig sa aking dibdib. Ang galit ay muling naging kristal. Ang akala nila ay mapapaluhod nila ako sa ganitong paraan. Dante, dumiretso tayo sa warehouse. Ngayon din. Pagdating namin sa Alcaraz warehouse, ang eksenang bumungad sa amin ay tila isang digmaan. 3 itim na sasakyan ang nakaharang sa gate. Ang mga lalaking naka-leather jacket at may mga tattoo sa braso ay kasalukuyang pilit na binubuksan ang main shutter. Ang aking mga tauhan, sina Mang Jose at ang mga pharmacists ay nakatayo sa isang sulok takot at walang magawa. Sino ang boss nyo? Sigaw ko habang bumababa ng sasakyan. Hindi ko ininda ang sakit ng aking mga kasukasuan. Naglakad ako ng diretso patungo sa gitna ng kaguluhan. Isang lalaking may malaking peklat sa mukha. Ang humarap sa akin may hawak na baseball bat. Ako si Falcon, at ayon sa kontratang pinirmahan ng asawa mo ang warehouse na ito, at lahat ng laman nito ay pambayad na sa utang niyang 50 milyon. Huwag kang makialam, Mrs. bago ka namin masaktan. Trinidad Alcaraz ang pangalan ko, sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. At ang asawa ko na kasalukuyang nasa kulungan ay walang karapatang isangla ang warehouse na ito dahil hindi ito kasama sa conjugal assets namin. Ito ay minana ko sa tatay ko. Wala kaming pakialam sa batas nyo. Ang alam namin pera o itong bodega, singhal ni Falcon habang hinahampas ang baseball bat sa sementong sahig. Ganun ba't puwa? Kinuha ko ang itim na kwaderno mula sa aking bag. Falcon, o mas kilala bilang Ricardo Silva. 3 taon ka nang wanted sa Interpol dahil sa money laundering. At ang operasyon nyo rito sa Iloilo, alam ko kung sinong politiko ang nagpoprotekta sa inyo. Gusto mo bang i-broadcast ko ang listahan ng mga accounts na ginagamit nyo para magpuslit ng pera? Natigilan ang lalaki. Ang kanyang mga tauhan ay nagkatinginan. Hindi nila inaasahan na ang isang babaeng mukhang mahina ay may hawak na ganito kabigat na impormasyon. Saan mo nakuha iyan? Tanong niya ang kanyang boses ay puno na ng pag-aalinlangan. Sa asawa ko, pagsisinungaling ko ng may ngiti. Ginawa niya kayong insurance policy niya. Ngayon umalis kayo rito bago ko pindutin ang send button sa file na ito. Ibibigay ko sa inyo ang 30 segundo. Nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mukha. Sa huli ang takot sa batas at sa mga lihim na hawak ko ang nagwagi. Hindi pa tayo tapos, Alcaraz. Banta niya bago sumenyas sa kanyang mga tauhan na sumakay na sa mga sasakyan. Nang makaalis sila, agad akong nilapitan ni Mang Jose. Ma'am Trina, salamat po. Pero paano na ang sweldo? Ang sabi ng bangko ay wala na tayong pondo. Huwag kayong mag-alala, Mang Jose. Babawiin natin ang bawat sentimo. Sabi ko, ngunit sa loob-loob ko ay tila binubuhusan ako ng kumukulong tubig. Dumiretso ako sa office sa loob ng warehouse at tinawagan ng kaisa-isang tao na alam kong nasa likod nito. Charo Salcedo. Bakit, Trina, mukhang hindi maganda ang gising mo? Bungad ni Charo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Nasaan ang pera, Charo? Alam kong ikaw ang may kakayahang pasukin ang system ng Tindig Agricare, sabi ko. Ang pera itinuring ko na lang iyong consultation fee para sa pagtulong ko sa iyo na makuha ang Vergara Corporation, tawa niya. Ngayong hawak mo na ang kumpanya, bahala ka na kung paano mo ito isasalba ng walang pondo. Good luck, Mrs. CEO. Sa tingin ko ay mas bagay ka sa kalsada kaysa sa penthouse. Pinatay niya ang tawag. Tumingin ako kay Dante na kasalukuyang nakatayo sa pinto. Dante, kailangan ko ang backup files ng audit ni Leandro, 2 taon na ang nakalilipas. Sabi ko,
Bakit anong gagawin natin? Ang inakala ni Charo na nakuha niyang pondo ay ang main account, sabi ko habang mabilis na nagtatype sa computer. Pero noong nalaman kong nagpapanggap siya, gumawa ako ng isang honeypot account. Ang perang kinuha niya, yun ang dummy account na puno ng traceable markers. Sa bawat paggalaw ng perang iyon, ang Anti-Money Laundering Council ay nakakatanggap ng alerto. Ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Dante. Ibig kong sabihin hinayaan ko siyang magnakaw para tuluyan siyang mabaon, sagot ko. Ngunit ang tunay na pondo ng Tindig Agricare, inilipat ko na iyon sa isang trust account sa ilalim ng pangalan ni Pilar kahapon pa lang. Bilang guardian ni Pilar sa ngayon, ako pa rin ang may control, pero hindi iyon pwedeng galawin ng kahit sinong creditor o magnanakaw. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Beatrice, ang mukha ay basang-basa ng ulan at puno ng luha. Ate, patawarin mo ako, si Mama Isabel. Inatake siya sa puso pagkatapos ng meeting nyo. At si Leandro, nag-suicide siya sa loob ng selda. Napatayo ako, ang hininga ko ay tila tumigil. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng karma na dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pamilyang Vergara na dati ay tila hindi matitibag na toring ginto ay gumuho na sa loob lamang ng isang araw. Beatrice, totoo ba ito? Tanong ko. Opo ate, nasa ospital si Mama pero sinasabi ng mga doktor na baka hindi na siya makapagsalita muli. At si Leandro, iniwan niya ito para sa'yo. Iniabot ni Beatrice ang isang madugong piraso ng papel. Binasa ko ang sulat. Isa lang ang nakasulat, "You won, Trina, but you lost your soul." Tiningnan ko ang sulat, at pagkatapos ay ang aking mga kamay. Nanalo ba ako? Nakuha ko ang kumpanya, nakuha ko ang yaman, at napabagsak ko ang lahat ng umaapi sa akin. Pero sa harap ng pagkawasak ng isang pamilya, naramdaman ko ang isang matinding hupa sa aking puso. Hindi ko nawala ang kaluluwa ko, Leandro. Bulong ko sa hangin. Ibinigay ko lang sa iyo ang salamin para makita mo ang sarili mong kadiliman. Bumaling ako kay Beatrice. Tulungan mo ang mga pharmacist na ayusin ang mga gamot. Bukas na bukas din mamamahagi tayo ng libreng antibiotic sa mga biktima ng substandard drugs ni Leandro. Yan ang unang order ko bilang bagong tagapamahala. Naglakad ako palabas ng warehouse. Ang ulan ay tila naghuhugas sa dumi ng nakalipas na mga araw. Sa malayo nakita ko ang pagsikat ng araw sa gitna ng mga ulap. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Tahimik ang pasilyo ng ospital, tanging ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal ang nagpapaalala na may buhay pa sa loob ng silid na ito. Nakatayo ako sa harap ng glass window ng intensive care unit. Sa loob nakahiga si Doña Isabel. Ang babaeng dati ay tila isang reyna na hindi kayang abutin ng kahit anong dumi ngayon ay wala nang pinagkaiba sa isang lantang dahon. Ang kanyang kanang bahagi ay paralisado at ayon sa mga doktor ang kanyang kakayahang magsalita ay permanenteng nawala na. Hindi ko akalain na ganito ang magiging hantungan natin, Mama. Bulong ko habang nakatingin sa kanyang mga dilat ngunit walang buhay na mga mata. Pumasok ako sa loob. Hindi para manumbat kundi para ibigay ang huling hatol. Inilapit ko ang aking mukha sa kanyang tenga. Ang kumpanya hindi na ito Vergara Corporation. Bukas na bukas din opisyal na itong papangalan ng Tindig Agridose. Ang lahat ng mga perlas nyo, ang mansyon, at maging ang mga lupain sa Iloilo, lahat iyon ay naibenta na para pambayad sa mga pamilyang nabiktima ng substandard drugs ni Leandro. Wala na kayong ipapamana, Mama. Wala na ring magdadala ng inyong pangalan. Nakita ko ang isang patak ng luha na gumapang mula sa sulok ng kanyang mata. Isang luha ng pagsisisi o isang luha ng matinding galit dahil wala na siyang magagawa. Hindi ko na inalam. Tinalikuran ko siya at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Pagdating ko sa lobby, hinarang ako ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasabog sa aking paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagtago. Itinaas ko ang aking ulo. Miss Alcaraz, totoo ba na ipapamigay niyo ang kalahati ng inyong shares sa mga manggagawa? Tanong ng isang reporter. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng mga may sala. Sagot ko ng may buong katiyakan. Ang tunay na katarungan ay ang pagbabalik ng dignidad sa mga taong ninakawan nito. Ang Tindig Agridose ay pagmamay-ari na ngayon ng mga taong nagpawis para itayo ito. Ako na lamang ang magsisilbing gabay nila. Umalis ako sa ospital
at dumiretso sa kinaroroonan ni Eloisa at Pilar. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Ito ang huling tulong na ibinigay ko sa kanila bago ko tuluyang putulin ang ugnayan namin. Aalis na kami, Trina, sabi ni Eloisa habang inilalagay ang mga maleta sa loob ng taxi. Salamat, Pawon, sa hindi mo pagsama sa amin sa gulo ni Leandro, at salamat sa pagprotekta sa pangalan ni Pilar. Lumuhod ako para mapantayan ang tingin ng bata. Kinuha ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa at iniabot ito sa kanya. Pilar, huwag mong kalilimutan ang sinabi ko sa iyo. Ang mga pagkakamali ng mga magulang mo ay hindi mo daladalahin. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kwento. Tita Trina, babalik po ba kayo? Tanong ng bata. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. May mga kabanata sa buhay na kailangang matapos para magkaroon ng puwang ang mga bago. Mag-ingat kayo. Pinanood ko silang umalis. Ang huling bakas ng mga Vergara sa buhay ko ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw. Ang huling destinasyon ko ay ang pawn shop sa gitna ng Jaro. Pumasok ako sa loob at inilapag ang resibo sa counter. Pagkalipas ng ilang minuto, inilabas ng tindera ang isang maliit na velvet case. Binuksan ko ito. Ang mga gintong Huatay earrings ng aking ina. Ang mga hiyas na isinakripisyo ko nung gabing inakala kong maililigtas ko ang aking biyanan. Isinuot ko ang mga ito. Ang lamig ng ginto sa aking balat ay tila isang haplos ng pag-asa. Paglabas ko, sinalubong ako ni Beatrice. Nakayuko siya, may hawak na mga dokumento ng kanyang voluntary surrender at cooperation agreement sa NBI. Ate, hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli. Wala na akong karera, wala na akong kahit ano. May buhay ka pa, Beatrice. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso. At may anak ka na kailangang makita na ang nanay niya ay marunong bumangon mula sa sarili niyang dumi. Iyan ang simula mo. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa sarili mo. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Huminto ako sandali at tumingin sa katedral ng Jaro sa malayo. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong lungsod. Naalala ko ang sulat ni Leandro sa loob ng selda. You lost your soul. Ngumiti ako sa sarili ko. Nagkakamali ka, Leandro. Hindi ko nawala ang aking kaluluwa. Sa loob ng 12 taon ito, ay natutulog lamang sa ilalim ng bigat ng inyong mga kasinungalingan. Ngayon gising na ako. At sa bawat hakbang ko sa sementong ito, nararamdaman ko ang tibay ng aking pundasyon. Hindi na ako ang Trinidad na luluhod sa plaza. Hindi na ako ang Trinidad na hihingi ng pahintulot para mabuhay. Ako si Trinidad Alcaraz. Ang babaeng bumangon mula sa abo ng isang peking imperyo, bitbit ang katarungan sa aking mga kamay at kapayapaan sa aking puso. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila binubura ang huling alikabok ng nakaraan. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagsimulang magmaneho patungo sa aking bodega. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ay sisimulan ko ang aking tunay na kinabukasan. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa aking paglaya. 3 taon na ang nakalilipas simula nang maging abo ang imperyo ng mga Vergara, ngunit ang bawat hakbang ko sa loob ng bagong pasilidad ng Tindig Agridose ay tila ba nagpapaalala sa akin na ang katarungan ay hindi isang destinasyon kundi isang mahabang paglalakbay. Ang amoy ng malinis na laboratorio at ang mahinang huni ng mga makinang gumagawa ng abot-kayang gamot ay ang simponyang nagpapatahimik sa aking nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng Alcaraz Women's Center, ang sangay ng aming kumpanya na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng financial abuse at domestic manipulation. Dito tinuturuan namin silang humawak ng sariling pera, magbasa ng mga kontrata, at higit sa lahat ang maniwala na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa apelyido ng kanilang asawa. Ma'am Trina, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, sabi ng aking secretary. Tumango ako at lumabas ng opisina. Sa lobby nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Minda Pacheco. Hindi na siya ang mapangahas na live streamer na may hawak na lason sa bibig. Ngayon siya ay bahagi ng aming community outreach program. Ginagamit ang kanyang plataporma para ipakita ang katotohanan sa likod ng mga kwentong madalas nating hinuhusgahan. Salamat sa pagkakataon, Trina, bulong ni Minda habang lumalapit sa akin. Hindi ko akalain na matapos ang lahat ng ginawa ko, hahayaan mo pa akong makatayo rito. Hindi ko ito ginawa para sa iyo, Minda. Mahinahon kong sagot.
Ginawa ko ito dahil ang katarungan ay nawawalan ng saysay kung wala itong puwang para sa pagbabago. Ipakita mo sa kanila ang totoong kwento ng mga babaeng ito. Yan ang kabayaran mo. Sa malayo nakita ko ang isang babaeng naglalakad. Patungo sa akin, may dalang isang maliit na buke ng puting bulaklak. Si Beatrice. Simple na ang kanyang suot. Wala na ang dating yabang ng isang abogada, ngunit may bago ng ningning sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang paralegal sa isang non-profit organization, dahan-dahang binubuo ang kanyang pangalan mula sa putik. Ate, sabi niya, iniabot ang mga bulaklak. Para sa iyo at para kay nanay. Salamat, Beatrice. Tinanggap ko ang mga bulaklak. Hindi man tayo bumalik sa dati, nararamdaman ko na ang sugat sa aming pamilya ay dahan-dahan nang naghihilom. Kumusta si Junior? Mabuti na siya, ate. Nag-aaral ng mabuti. Palagi kanyang itinatanong. Ngumiti ako. Isang ngiting wala ng pait. Ang patawad para sa akin ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Ang tunay na patawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit para magkaroon ng puwang ang kapayapaan. Bago magsimula ang programa, pumasok muna ako sa aking pribadong opisina. Sa gitna ng puting dingding, may nakasabit na isang simpleng frame. Sa loob nito ay ang 2 gintong hoatay ng aking ina, at sa ilalim ay ang mga katagang isinulat ko noong araw na muli kong nakuha ang aking kalayaan. Akala ko noon, ang pagsasakripisyo ay ang pagbibigay ng lahat ng meron ka. Ngunit sa huli ko lamang naunawaan, ang tunay na sakripisyo ay hindi nangangahulugang kailangang ibigay mo pati ang iyong sarili. Huminga ako ng malalim at tinitigan ang aking refleksyon sa salamin. Ang aking autoimmune disease ay nananatili pa rin isang paalala ng aking mga peklat, ngunit hindi na nito kontrolado ang aking buhay. Maayos ang aking kalusugan, matatag ang aking kumpanya, at higit sa lahat akin ang aking pagkatao. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para patunayan na ako ay karapat-dapat mahalin. Hindi ko na kailangan ng marangyang mansyon para maramdamang ako ay ligtas. Ang aking tahanan ay ang aking dangal. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ang mainit na sikat ng araw sa Iloilo. Ang ulan ng kahapon ay nag-iwan ng sariwang amoy sa paligid. Habang pinuputol ko ang ribbon, narinig ko ang palakpakan ng daan-daang kababaihan. Mga kababaihang gaya ko ay natutong tumayo sa gitna ng bagyo. Ang kwento ni Trinidad Alcaraz ay hindi nagtapos sa isang madugong paghihigante. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Tumingala ako sa langit at bumulong. Nanay, tatay, nakatayo na po ako ng mag-isa at hindi na muli akong luluhod sa harap ng sinuman. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila sumasabay sa aking tagumpay. Ang Trinidad na marunong magtiis ay wala na. Ang narito ngayon ay ang Trinidad na marunong lumaban, marunong mabuhay, at higit sa lahat marunong magmahal sa sarili. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang aking tindig ay matatag. Ang aking dangal ay buo. At ang aking kinabukasan ay akin lamang.